Alright guys, daanan lang natin to. Kasi kakapasok lamang po na balita na meron na nga pong nakitang mga buto. Hindi pa ma-detect kung buto ng tao or buto ng hayop. Ang nakita nga po sa gilid ng Taal Lake. Doon nga po sa kalagitnaan ng operation sa paghahanap ng mga missing sabongeros. Now mga minamahal, syempre masyadong inggitero itong mga DDS fanatics. To the point na gusto nilang sirain na naman again and again and again. Ikino-connect nila ang pagkawala ng mga sabungero dito nga po sa ating presidente na parang papoto oops na naman daw po ang ginagawa at hindi ito maituturing na achievement. Ngayon, ang gusto nilang palabasin na yung mga buto daw po na na-recover sa gilid ng Taal Lake ay hindi daw po yan totoong buto ng tao. Bagkus buto daw po ito ng mga hayop at meron din pong nakapagsabi na pwedeng planted daw po yung mga buto na iyan. Well, kung sa bagay, pwede naman po yung ipa-DNA, mga minamahal, pwede yung ipa-examine. Diba? Baka malay natin, who knows? Pero, the point of view here, at least, mayroon ng linaw, kahit papaano, or sinag, na mukhang magkakaroon na po ng hustisya dito nga po sa mga missing sabungeros, lalo pat big people, big groups ang mga nasa likod nito. So ngayon, ito yung balita mga minamahal. Daanan lang natin to ha. So may nag-request kasi na kung ano nga ba yung opinion ko dito. Dahil pinapalabas nga po ng kabilang kubol na planted daw po ito ng gobyerno para masabi na meron daw po silang ginagawa. Alright, sige mamaya. Pag-usapan natin yan at magbigay tayo ng komento. Pero panoodin lang muna natin tong balitang to. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan. Wait, ito kasi, ito yung catch. 'Di ba ang sabi ni alias Totoy, na yung mga missing sabongeros daw po, ang iba itinapon sa gitna ng Taal Lake. Ngayon, may na-recover na buto, pero sa gilid nga lang. Yun po yung pinagdedebatehan ngayon. Pero mga minamahal, sinasabi ko naman sa inyo na maybe baka yung naging tapunan lang talaga ng mga missing sabongero is yung Taal Lake. Pwedeng sa gitna, pwedeng sa gilid, whatever kung saang area man yan. Pero yung point of view dito, at least nandoon sa Taal Lake. Ngayon hindi natin sinasabi na totoong tao yan. Pero malabo naman na sabihin mga hayop, yung mga na-recover na mga buto dyan. Anyway, mga minamahal, malaking issue kasi ito eh. Lalo pat yung taong nasa likod nito ay malaking tao. 'Di ba? Kung totoo man na si Atong ang suspect nga po dito dito nga po sa event na kahumal-dumal na ito. And you know, may mga lumalabas na pangalan ng mga konektado sa kanya, katulad ng nasa loob ng PCSO na kung saan may isa nga pong nagngangalang Felix na itinanggi niya na wala daw po siyang kinalaman. Lalo pat si Felix ay isa pong dating hurado, dating judge din po, mga minamahal. Eh, napag-connect the dots, ngayon na tumpukan itong si Felix, kaya naglabas siya ng statement. Eh, sabi nga nila, ang unang pumutak siyang may sala. Pero, hindi natin sinasabi na meron siyang kasalanan, pero bato-bato na lang sa langit. Alright, mga minamahal, continue tayo. Para malaman kung sa tao hindi ang mga buto. At live sa telepono, makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang otoridad ng mga Monoy skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sabongeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kadampatak sisiring bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June. Alright, mga minamahal, by the way, saludo nga po dito sa ating PNP chief na si General Torre. Kasi, hindi naman magsasalita yan si alias Totoy kung hindi niya nafe-feel na mukhang hindi siya safe.
Diba? And besides, saludo nga po sa isang reporter na si Emil ba yun? Na in-interview itong si alias Totoy. Actually, nakakatakot po. Natatakot ako para sa buhay ng news reporter na si Emil. Tama ba? Na si Emil ata yung nag-interview doon, if I am not mistaken, na kung saan nagsalita din itong si Atong Ang na huwag kayong maging bias, GMA bias daw. So, bakit daw ang side lang ni alias Totoy ang pinakinggan? Eh, that's what the reporter should do. Di ba, interviewin both side. Ikaw, nagpa-press con ka kaagad, hindi mo man lang inantay yung interview sa'yo. Ngayon, yung side kasi ni alias Totoy, kunento niya lang naman. Matapang niyang ni-name drop yung pangalan mo, pangalan ng mga judge, pangalan ng nasa kapit mong hurado na ngayon ay nasa loob ng PCSO, and itong si Gretchen Barreto. Pero kung mga minamahal, to be honest medyo nakakatakot to kasi, bilang isang reporter, tas malaki yung tao na kinakalaban mo, buhay talaga dyan yung kapalit mo, lalo pat nagbanta na din itong si Atong Ang na huwag kayong, huwag kayong bias, ganyan-ganyan. Pero yung, pupunto ko lang dito, kaya nagsalita po itong si alias Totoy dahil malaki daw po yung tiwala niya kay General Torre. Kaya good job General Torre na hindi mo binigo yung mga kapwa natin Pilipino to the point na eto na, unti-unti na pong nagkakaroon ng hustisya dito nga po sa mga missing sa Bungeros na kung saan meron na po mga butong na recover na ngayon ay pinagdududahan ng mga DDS na maybe baka ito daw po ay tanim bala, tanim buto, 'di ba? Eh, hindi kasi nila matanggap na achievement po ito ng ating gobyerno. Ito nga pong pag-solve dito nga po sa mystery, 'di ba? Mystery case, unsolved case ng mga missing sa Bungeros. Na ngayon ay unti-unti na pong nagkakaroon ng kalinawan, nagkakaroon na po ng tawag dito ng light, 'di ba? Na magkaroon ng justice sa mga pamilyang, 'di ba, namatayan. Tapos, syempre, hindi man lang na-recover yung mga buto ng mga yan. Pero, tingnan lang natin, hindi pa naman natin sinasabi na si Atong Ang talaga yung salarin dito. Pero, ang gusto ko lang i-pertain sa inyo, well, at least, nagkakaroon na ng problem solving dito nga po sa puzzle. Kung saan nga po sa mga nawawalang missing sa Bungeros. Alright, mga minamahal. God is great. Mabuti nga may na-recover pa. Alright, pahingin lang po ako ng comments, mga minamahal. And, may nag-comment nga dito, natawa ako Common sense naman, bakit pa isasako? Bakit naman isasako pa kung buto lang naman ng hayop at sa Taal Lake pa talaga itinapon? Diba? Oo nga naman. Diba, mga minamahal, bakit naman isasako pa at dyan pa sa Taal Lake itatapon kung hayop naman yan? Diba? Maybe, syempre, pabitin din itong ating mga reporters para hindi masyadong ma-shock itong si Atong Ang. Diba? Actually, kaya feelings nun, na ikaw yung mastermind, hindi ka ata pinapatulog gabi-gabi. Diba? Hindi man ikaw yung pumatay, pero ikaw yung reason kung bakit sila namatay. Alright, mga minamahal, pero hindi natin sinasabing guilty na itong si Atong Ang. Well, let the justice prevail and bigyan din siya ng karapatan. So, alright, pahingin lang ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe. And always po ninyong i-click ang notification bell para lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.